So naramdaman ko yung parang nilalati ko sila. Parang siguro lumuluwa na rin sila ng dugo. Parang masakit yung tiyan nila. So na-witness ko rin yung paano sila natamaan ng kanyon. Paano sila natamaan ng bala. Na nag-ano sa akin, nag, nagparamdam sa akin yung ganong synchronicity ng events. Nandun ako na habang nagsisex sila na nandun ako sa moment na yun. So parang ang nangyari kasi sa akin, hindi ko naman sinasadya na na ikwento sa mga kaibigan ko. Parang inalog ako ng spirit guides niya na muna pumintig yung tenga ko, parang pinompyang niya ako. Ting! Tapos para nag-reset yung soul ko ng 5 seconds. Parang ginanon niya ako. So parang, yan na. Mali ang ginawa mo. Pero pinaka natutuwa ako sa itsura yung mga fairies eh. Para siyang kung nanonood kayo ng Encantadia, parang ganun din yung itsura nila. So pati rin yung mga San Telmo. Nakakita na rin po ako ng San Telmo. Iba't ibang laban ng tao mula sa buhay, karanasan, karera at industriya. Dito, mas malalim, mas totoo at walang halong palamuti ang usapan. Tara, tuklasin natin ang nasa ilalim ng bawat kwento. Ito ang Under the Surface. Ako si Incius Pinea, Val, kung ano yun yung nickname ko. Nagsimula akong maging makaramdam ng mga kababalaghan simula nung 7 years old ako. So, nanay ko po ay psychic medium din at the same time. Pero hindi siya nagpa-practice na. Pero ako ay nagtuloy nun kasi yun yung pinangako ko sa lolo ko na sa ibang generation pa namin. So, graduate din po ako ng clinical psychology nung college at ngayon nag-aaral pa rin ako ng double degree sa counseling at the same time clinical psychology sa masters po. At the same time, ang pinaka-inspiration ko talaga sila Father Bulatao, sila Tony Perez, yung mga spirit questor, sila Madam Auring. Kumbaga, nag-research ako, mas naging curious ako pag may mga rejection ako na-feel about dun sa gift ko. So, high school pa lang ako, marami na rin kababalaghan kasi nga, dun masyadong nag-open yung horizon ko dun sa mga mysticism. Kasi, naka-experience din ako na parang sinampal sa panaginip dahil ni-recruit ko nga yun sa initiation rites yung nagalit ngayon yung nanay. So, nag-usap kami sa panaginip, sinampal niya ako na parang, alam mo yun, yung pakiramdam na bumukol bigla yung noo ko. Tapos, nung gumising ako, pinakita ko yun sa nanay ko na sinabi niya na mag-sorry ka na lang. Tapos, dinasalan niya ako ng Latin para mawala yung pakiramdam ko na yun. Tapos, hindi ko rin alam, parang kind of, pa rin, parang trivial pa rin sa akin yung bakit tumalon ako sa second floor dati nung high school ako. So, yun. Na-tsempo rin naman na nawawala yung uncle ko kasi siya, parang nasagasaan siya ng truck. So, hindi ko alam kung may synchronicity ba dun sa tagpo na yun. Pero remarkable yun. At the same time, nung ikukwento ko lang din po, yung moment na pumunta kami ng Cagayan, marami din ako na-experience nun kasi na-dengue ako nun. Nakausap ko yung white lady naman dun. So, nag-usap kami. Akala ko parang parang nagdidelirio ako nun. Kasi nung sinusulat ko na yun sa Reddit, parang sinabi nga ng doktor na parang yun daw yung nagkakaroon ka ng hysteria nun eh. Pag nagkakaroon ka ng matinding sakit. During the college days naman ako, so meron kaming subject dati sa psychology, yung mga drawing. Parang kaya ko pala yung ginagawa ng nanay ko kasi sinubukan ko rin mag-palmistry dun. Parang meron ako dating sinabihan na ka-schoolmate na huwag ka tatawid na Aurora Boulevard kasi masasagasaan ka. So nangyari nga, nasagasaan nga, nagulungan siya ng patok na jeep nung college kami. At the same time,
Yung mga ginagawa kong mga readings dati, so ini-invite na rin ako nung college ako na mag-read kami sa sa company, ganyan. So inaano ko 'yun sa tribute sa charity. So pinapakain ko 'yun yung mga kinikita kong pera. Tapos nung gumraduate ako ng psychology, naiba naman din yung tagpo ng buhay ko. Medyo hindi pa tapos yung awakening nun. Nagsimula talaga yun nung high school hanggang ngayon sa 2025. So, Paano nagsimula nung maliit ka pa? Paano mo nalaman na meron ka neto? pinaka naalala ko kasi natatakot akong pumunta talaga ng sementeryo o may makikita akong ataol kasi nakikita ko yung yung kung sino nandun. So, yun talaga yung afraid ko tsaka yung namatay yung lola ko. Parang 3 days bago siya mawala, na-predict ko na mawawala na siya. So, very vivid pa yung memory na yun. Kaya hindi ko makalimutan talaga na yung story na yun. Mga ilang taon po kayo? 7 years old. Mm-mm. So, nabanggit ko rin kanina, 'di ba, 7 years old yung yung nag-start talaga yung parang yung kung anong talent din ng nanay ko, parang na-adapt ko. Kumbaga, siguro namana or nasa lineage kasi namin talaga eh. So, hindi naman siya kasi parang pigil din yung magulang ko dahil parang nafe-feel kasi nila masama daw yun eh. Parang hindi siya God's gift. Pero kasama naman siya sa din eh, gifts of the Holy Spirit eh, kung iisipin mo. Iba lang siguro ng mga iba't ibang culture, siguro iba rin yung definition about it kasi. Kunyari, yung naalala ko din yung bukas ng pinto kasi dati hindi pa nare-renovate yung bahay namin. So, lasing kami pares ng pinsan ko. Pilit namin binubuksan yung pinto. Tapos, nakalock siya yung matigas siya, nakalock talaga. Tapos, may gumaganon din nung doorknob. Sabi ko, hala. Tapos sinubukan ulit ng pinsan ko. Ganun na ng ganun, hindi na tumigil. Hala ka, kuya. Sabi ko, yun yung pinaka naalala ko talaga na Siyempre yung iba na rin yung nakikita ko, yung parang mabububuhok na entity. So, yung nakunan din yung nanay ko, parang hindi ko alam kung may gumagalaw sa bubong namin o parang gustong kuhanin yung kapatid ko na nalaglag. Parang yung mga ganong stories nung malita ko na very evident pa na naalala ko siya. Nung moment kasi na ina-expect ko, yung akala ko end goal ko ni military. So, yun pala, hindi pala ako nandun. Pero, hindi pala ako dun pupunta sa field na yun. Pero nag-a-assist ako dun sa kabrad ko manggagamot. So, na rumarakit-rakit ako para may may allowance ako sa pag-aayos ng papers. Para minsan kasi nagpupunta kami ng kampo, doon ako nagstay for 1 week, ganyan. So, pag nandun ako sa Kainta, rumarakit ako sa mentor ko. So, yung manggagamot, yung mga kinukulam, nawi-witness ko yun. So, doon niya rin ako binigyan ng opportunity. Shoutout pala kay Angelo Xavier. So, binibigyan niya ako ng opportunity mag-palmistry. So, nag-house blessing din kami nung time na yon. At the same time, yung mga gamutan na nag-a-assist kami kung, di ba, yung mga sinasapian. Alam ko may nag-guest na manggagamot dito na, yun nga, na-mention ko na parang maliit lang talaga yung namin, yung surrounding namin kasi magkakakilala rin kami at the same time. O may kakilala nung kakilala namin. So, doon ko na-witness yung mga kalansay. Naalala ko yung mahal na araw yun eh. May nagbibidyo okay. Tapos, yung mga nakalimutan ko yung parang mythical creature siya na na sigbin. Sige. Nakakita na ako, inalikan yung paa ko. Tapos yung yung sa Thailand, yung mga maliliit na maniga, minsan naglalaro yun. Ako lang kasi mag-isa dun sa sa gamutan na yun na bahay ng mentor ko. Kaya minsan madami akong kababalagan, minsan tinutumba na lang ako bigla sa kama, mga ganun. Tapos meron kasing mga moment din na pupunta kami ng ibang malalayong lugar, yung mga parang gagawa kami ng parang ritual.
Siguro parang hindi muna ako na-resonate dun kasi nandun na yung moment na nagkaroon ako ng kind of anxiety. Hindi ko rin kasi alam kung yun talaga yung end goal ko. Parang, alam mo yun, hindi ko naman sinisisi si Lord pero parang nag-hibernate ako nung time na yun. So, 2005, naghanap na ako ng nagsolo ako. Kumbaga hinanap ko yung sarili ko. So doon ako naghanap ako ng school na nagtuturo ng Reiki. So Reiki healer din po ako at the same time. At Ano po yung Reiki healer? form yun ng modality ng healing. So yung sound healing related siya sa Buddhism. So collective yun ng mga Japanese na konsepto ng healing. So kumbaga kasama rin siguro siya sa hilot kasi parang hawakan mo lang yung hindi mo siya hawakan, tututok mo lang parang mag-aano ka ng sign. May purpose yun kada sign na na ilalagay, iguguhit mo sa palad mo. Parang gaganin mo siya. Tapos sasabihin mo I am, we are now. Parang ganun yung mga symbolism nun. Tapos yun, nag-pursue rin ako ng medium class. Yung natuto akong mas nag-enhance yung capabilities kong makipag-usap sa hindi nakikita. So nag-enter din ako sa ganong classes para ma-enhance ko. Hindi naman parang kumbaga mabilis siya yung pangyayari na binibigay niya yung mga ganong tagpo kasi hindi ko naman siya hinahanap pero parang nililid niya ako dun sa ganong mga expertise. So, masasabi niyo po ba na destiny niyo ito kung nasan kayo ngayon? Oo nga, parang destiny kasi 2007 pa ako naglaylo. Doon ako nagsimula tapos ngayon bumalik ulit. Yun, sir. Tapos sir, yun nga, nabanggit nyo kanina na may nagturo sa inyo. So lahat po ba ng nalalaman niya na ipasa sa inyo no time na yun? Hindi lahat kasi hindi din kasi hindi din nag-aakma dun sa ginagawa ko. Siguro yung mga ibang mga practices na naturo niya, yung kunyari mga orasyon. Ginagawa ko rin naman yun at the same time ngayon. Sumali din ako sa grupo na yung kung ano yung grupo ni Ana de la Cruz, nag-aano din ako ngayon. Kay Theophilus din, shoutout din kay sa Paranormal Philippines at saka sa Paranormal Podcast. Paano nyo po nakilala yung mentor nyo? Yun. Parang kasama ko yun sa frat. Yun din. Marami rin kaming grupo sa fraternity namin na manggagamot, manghuhula. Yun, dun ko sila nakilala. So, binigyan ako ng opportunity na mag-practice na walang judgment, basta mag-practice ka lang. Siyempre, hindi lang naman parang donation basis lang naman dati. So, ngayon medyo may na ako, price range na ako, pero para lang yun. So, the explanation of it is kasi energy exchange. So, kung ano yung expertise niya na binibigay ko kanyari, yun yung tinatawag na energy exchange. Hindi naman siya definition na talent fee kasi nga parang nag-exchange lang tayo ng energy. So, yun yung explanation dun. Sa ngayon, sir, ano-ano po yung mga abilidad na kaya nyong gawin? So, yun nga. Ang pinakauna kasing na-develop ko yung vibrational reading. Yung kanina, kahit by phone o messenger, nare-read ko na yung tao. Kahit sa picture, kaya ko rin yun. Tarot, mediumship, Reiki din, tsaka yung Akashic. So, minsan, kaya kong makipag-usap dun magpapaalam lang ako dun sa book of records na kakausapin ko kung ano yung... Kumbaga, may magtatanong kasi yung kliyente na ano ba yung nakadestin sa akin. So, karamihan naman kasi love life ang problema tsaka pera. Paano nyo po ginagawa yan? Meron po ba kayong orasyon or dasal? O talagang sa utak nyo lang siya binabanggit na para mag-connect to someone or anything na kaya nyong gawin? Usually kasi, yun dun sa tanong mo, ini-start namin kasi sa intention. Dapat align din yung intention mo na maayos at magpapaalam ka sa mga guides at protection prayer din at the same time. Kasi
minsan may mga trickster dyan na pwedeng magpanggap na kamag-anak yun. Kaya nga, dun sa line of question sa mediumship, talagang matatanong dun kung ano yung mannerism o yung mga paboritong ulam. So, makukwento ko rin yan mamaya pag magde-delve tayo dun sa mga ganong scenario. Apo. Sir, nabanggit niyo po yung medium. Ano po yung totoong definition ng medium? Mediumship kasi ako, yung gift ko, conduit ako, kumbaga, pwede akong maging negative, positive dun sa energy nung frequency nung yumao. Depende rin kung naka-line up yung spirits, kasi yung mga spirits kasi wala silang time and space. So, eventually, depende yan kung gusto nila kaagad o during the mediumship session na ayaw nila makipag-usap. So, meron din ako na-encounter na recently. So, may kind of suicidal kasi yun. Yung kliyente na yun, tinanong lang ng jowa yun. Kumbaga, kaya nag-book siya ng session dahil parang gusto niya magka-closure doon. So, lahat nung na-experience ko yung tumataas yung paa ko, kasi may bantay, kumbaga merong third person din na nag-witness, kumbaga yung alalay kasi nung ni Madam. So, tumataas daw yung paa ko, tumataas daw, tapos yung mannerism ko umaangat kung ano yung talagang mannerism ng tao. So, medyo recently ko lang parang na-realize kung hindi pala totoo din yung hindi naman siguro, I did, parang hindi, sa gitna lang ako, kumbaga, na-experience ko lang to. Correct me if I'm wrong. So, kung ano yung imprint nung nararamdaman na tao, kung malungkot siya, yun yung gusto niya kasing i-portray dun sa conversation na yun. So, nagkakliyente din ako na COVID, pinaramdam niya talaga sa akin kung ano yung nararamdaman niya. Yung during the time of the COVID, yung nahirapan ako makahinga, ubo ako ng ubo, tapos naiyak na lang ako bigla. So, hindi naman siya parang normal reading lang naman siya dapat. Tapos, parang nakikita ko yung asawa niya dun sa card reading. So, tinawag na nga namin yung asawa niya so parang tatlong beses ko yung tatawagin ko yung pangalan niya para lumapit siya sa gitna. So, parang siya, mag-open ako ng portal, tapos doon namin siya kakausapin. Paano po kayo nakakapag-open ng portal? Siguro, hindi ko din ma-explain eh. Kumbaga, umaano lang din siya ng natural way kung paano ko siya nagagawa. Kasi siguro, ako lang naman din yung instrumento. Ang pinaka naalala ko din na case, yung kinakapatid kong doktor, naglalaglagan yung mga gamit niya sa bahay, yung picture frame niya na naka-stethoscope siya. So, galit na galit siya sa ninong ko. Pero, sinabi ko na lang sa kanya na magka-closure ka na para makita mo na yung kung saan ka nararapat na puntahan. So, yung isang story rin din recently, yung parang lang siya, regular client lang din siya. Pero hindi naman nagbigay kasi ng permission yung kaibigan, natatakot daw siya. Pero kung ano yung aksidente sa Cebu kasi nangyari po yun. So, kung ano yung nangyari, kung paano siya nag-shoot dun sa kotse na yun, pinaramdam niya sa akin kung paano rin umikot yung sasakyan. Andun ako sa sitwasyon na yun. So, parang pumasok po kayo doon? Oo, pumasok ako dun sa event na yun mismo. So, pwede din kasi siyang ma-access dun. At the same time, pwede ko rin maramdaman kung ano may kind of laceration siya dito na parang siya ng bubog dito eh. So, pinaramdam niya rin sa akin na parang nahirapan ako huminga tapos umano talaga siya. Yung pinaka naalala ko dun yung gumanon siya eh. Yun yung pinaka-remarkable na naalala ko. Yung isa din client na na-experience ko recently. So, namatay yun during the birthday of his older sister. So, saktong ang pagkamatay niya sa mismo birthday
So, hindi siya nagkaroon ng closure dahil na pumunta na sila ng ibang bansa. So, nandun sila, nagbabakasyon lang sila dito sa Pilipinas. So, yung kapatid niya kasi yun yung pinaka-provider ng family nila. So, nag-book sa akin ng session yung ate na basta kung ano yung mga favorite mong food, kagaya nga ng na-mention ko po kanina, marami kasi siyang confirmatory na tanong. Very specific talaga na kailangan namin tanungin para yung trickster ma-avoid namin. Para yung nasaman ko lang, hindi naman nasaman, kumbaga in-invite. Kasi pag saman, iba yung implication nun sa ibang tao. Kaya medyo anin ko lang yung terminology. Yun nga, tinanong namin kung anong favorite food. Sinabi niya, adobo ba? So parang, i-confirm ko kasi yun sa kamag-anak kung adobo ba yung huli mong nilutong ulam. At the same time, ito pa yung pinaka-weird. Kasi ano yung favorite song mo? Kaya ako ng K. Anong K, sir? K-pop? So, nagulat ako. Bakit nasabi ko yun? So, meron pa rin mga mystery kung bakit na ko to. Parang ina-unlock ko pa rin. Dapat kasi laging humble yung nakatungtong pa rin yung paa natin sa lapag. At the same time, yung favorite niyang yung wag niya, ano ba yung tinanong ko? Yung paborito, ano ba yung ayaw mong tanggalin sa gamit ko sa bahay natin? So, yung unan, yung hotdog. So, na-describe ko rin yun, hindi naman ganong malaki yung hotdog. So, parang, eventually kasi pag nasa medium sip session, hindi naman agad-agad malalaman ko yung meaning. Parang, habang siguro sinusulat ko, nagre-reflect ako. So, ang naano kong emotional imprint doon, yun yung huling niyayakap niya nung sumasakit na yung tiyan niya. So, remarkable din yung yung moment na yun. Tapos meron din yung tinanong niya yung kung sino yung kasama mo na ngayon, yung nag-across ka na sa afterlife. So, dinescribe niya rin yung mentor niya kasi reader din yung babae. So, yung mentor niyang psychic din na hindi niya naman kaano-ano yun pero parang kilala rin nung kapatid niya. So, may kiling buhok, dinescribe ko, tapos yung dalawang bata, yung kasama, medyo tragic yung pangyari kasi na yun, yung namatay din yung at the same time yung bata. So, yung nakuha na bata nung atin niya, magkasama na sila. So, kind of maganda siya, unlikely dun sa mga nag-ghost hunting, parang hindi ko, na-experience ko rin naman yung ghost hunting, pero mas gusto ko to yung medyo counseling yung So, meron din sa America niyan, sa UK specifically, yung parapsychology na grief therapy. So, yung pati mga nagpapasaw para magkaroon ka ng closure dun sa kamag-anak mo, inaano nila sa counseling yun. Paano nyo inuumpisahan yung ganyang gawain na maghahanap po ba kayo ng tao or sila po yung lalapit sa inyo? Ilan po kayo sa grupo? Usually, mas trip ko kasi yung kahit may mga grupo ako, mas gusto ko yung sarili kong galawan. Kasi mas na-explore ko yung mga ibang kliyente. Usually kasi, dati, nag-face-to-face pa rin naman ako pag gusto nila sa bahay. So, yung mga Chinese, mahilig yung mga Chinese dyan, yung mga madam na mayayaman. Usually ngayon, ang nakatambay ako lagi sa QC, sa Coffee Spot Erming Garcia. So, nandun lang ako. Meron din ako na-experience doon na sumama sa kanya yung tatay niya. So, bakit ganun? Iba yung amoy-amoy mo tanda. So, bago mo po yung babae na yun, bakit amoy matanda? So, tinanong ko agad yun kasi nga, magre-reading rin naman kami. So, dinisclaimer ko, huwag ka muna matatakot, madam, kung meron ako naramdaman sa'yo. Kasi kasama mo ngayon yung tatay mo. So, napag-usapan namin, medyo komplikado rin yung situation nila kasi parang sa moment kasi ng parang separation ng parents niya kaya medyo kailangan maging maingat din. At the same time kasi kailangan sa mga reader din, dapat maingat ka sa sasabihin mo kasi importante yun. At saka yung minsan hindi mo siya lalaruin.
na meron kasi dalawang basis yun, yung cold reading tsaka hot reading. So yung hot reading, yung talagang sumasakto ka dun sa gusto mong sabihin. Fluid yun. So yung ectoplasm, yung dumadaloy sa'yo sa sa pineal gland mo, parang siya, umaakit bigla sa bloodstreams mo. Yung cold reading, parang nanguhula ka lang, ito tatay mo, ganito itsura. Parang hindi mo siya vague yung mga vague yung reading. Kaya minsan, manguhuli ng kliyente, parang nagkakalkal lang ng informasyon. Parang alam mo yun, yung nagkakalkal ka lang na, parang kumukuha ka lang, eto, may problema ka sa tatay mo. Pero kasi kung hot reading, ibibigay mo yung eksaktong detalye na So, allegedly, sabi nga nila nung pandemic daw na open tayo sa horizon ng spiritual awakening. So, parang marami kasing definition yung spiritual tsaka religiosity. So, yung religiosity, dasal ka ng dasal, kaso hindi mo naman binabago yung sarili mo. Yung spiritual, iba-iba rin siyang bounded ng ng cultures. Like this one, yung Buddhism, nag-enter din ako ng Buddhism. So mas nagiging capable ako dun sa nagiging fluid kasi may times kami nagme-meditate, pero marami rin forms kasi meditation din eh. So dun ko lang mas na-explore. Kasi nga yung sikat na manghuhula na hindi naman siya, parang nag-disrobe siya si Master Leo. Sabi niya, nung nag-meet kami at hinulaan ko yung bigla ako nagulat na pinareading niya yung artista sa akin. So sikat siya na nag-disrobe na Buddhist monk. So Chinese yun, tapos nung nakita kami, parang nagkaroon ako ng enlightenment na sinabi niya na, masyadong purple yung aura mo. Kaya parang, masyadong ako na-curious dun Parang, nga mag-Buddhism kaya ako. Parang dun na nag-open yung, dun sa other forms naman ng modalities. Kasi pwede naman siyang i-combine. Meron kasi mga ibang practices na hindi mo siya mako-combine. Pero usually, yung mga ibang ginagawa ng mga esoteric ngayon o yung manggagamot, pwede rin kasi silang mag-across dun sa light or dark. So, pwede silang maging mangkukulam, pwede rin silang maging light worker. Nabanggit niyo po kanina, sir, may kulay yung aura. Ano po ibig sabihin ng iba't ibang kulay ng aura? Parang lang siya. Usually kasi pag dito sa head, yan, mga purple yan. So, parang yung chakra na 7 chakra, may corresponding color yun. Yung green, related yun sa heart. Yung yellow, dito banda sa neck. So, yung orange, banda dito sa sacral. So, every 7 chakras may corresponding. So, pag nakikita mo kasi din yung black, shadow, marami kang bitbit. Hindi naman ibig sabihin na nakikita mo yung shadow, ibig sabihin, kakampi ka ng kabila. Pero baka may imprint lang na marami kang dalang-dalang emotions. So minsan, nagiging maingat din ako minsan kasi nakikita ko rin yung kung ano yung aura ng tao. Lahat po ba ng tao may iba't ibang kulay ng aura? Oo, depende kasi yun kung dalawa kasing point yun yung parang observation ko rin. Yung kalakasan niya o yung kailangan mag-heal sa kanya. O yung parang nararamdaman niya ngayon, masakit ba yung tiyan? O minsan may kami kayong exercises na ganun sa sa Reiki dati. Tapos papakiramdaman namin kung saan yung masakit sa katawan, ganun. Ano-ano po yung mga common na kulay ng aura at ano ibig sabihin nun? So, pag psychic din, fuchsia o kaya purple. So, pag may gift, so makikita ko din yan sa palm kung may mga symbolism na ka din, talented ka sa ganyan. So, parang marami siyang verification na hindi lang aura yung nakikita ko. Binibase ko rin din yun sa astrology. Nag-astrology reading din ako. Paano niyo po ma-describe, sir, yung kulay na nakikita niyo as visual sa tao na aura? Paano niyo siya ma-describe? Usually kasi,
may ginagawa kaming exercise na unti-unti namin pipikit yung mata namin. Tapos, yung camera yung parang umuunting ano siya, doon mo siya titingnan kung ano yung color niya. Or pwedeng pagpikit mo, makikita mo yung aura ng tao. May connection po ba ang spiritual sa science? Magka-connect ba sila? Oh, usually kasi dun nakikinig ako dun sa mga banyagang podcast. So, marami silang experience nung afterlife na ano sa Netflix. Dun yung parang mga experience ng mga near-death experience. So, nandun, yung spirituality kasi, hindi naman din naiiba sa atin yung kasi yung animism. So, kumbaga, yung perspective natin kasi, hindi naman tayo talagang natural na Katoliko eh. So, 40 AD, pumunta yung mga Buddhism dito, yung mga Vajrayana. So, makikita din yun sa history na nakita yung mga statue sa Agusan del Sur. So, siyempre, yung maraming nag-galleon trade or something na parang sabi nila Polynesian yung lahi natin or related nga din sa pagano. So, wala naman talaga tayong Diyos. Pero, siguro, lahat naman yan parang archetype eh. Depende siguro, wag ka lang din magkakaroon ng judgment kung ano yung pinapaniwalaan mo. Dapat respetuhin natin lahat ng pananaw kasi minsan, ano lang din yan eh. Kumbaga, mahirap din mag-judge ng tao kung ano yung nararamdaman. Pero, minsan binibase ko rin naman sa psychological ano eh. So, meron kaming practice dati na yung manggagamot yung mentor ko. Titingnan ko kung ano, obserbahan ko yung kliyente kung ano lang ba siya, parang merong psychosis na ba siya or something na ano. During the ano kasi yung persistent kasi ng during the interview malalaman mo na yung ano ng kung may sapi ba siya or something meron siyang pinagdadaanan na anxiety, makikita ko rin kasi yun eh. Kasi related nga sa psychology yung ano, background ko kaya mas maganda ina-across ko rin yung religion in every culture at the same time yung religion at the same time yung spirituality. So, yung ginagawa kong form at mga ginagawa kong program ngayon, ginagawa ko siya talaga holistically. Mahirap kasi mag-base lang tayo sa sa spiritual. Kung wala naman kasing integration ng kumbaga nagiging factual siya kung magbe-base ka lang dun sa spirituality, yung ibang areas hindi mo matatakel. So, usually ang mga nagiging clients ko, hindi naman minsan sinasabi ng spirit guides ko na nagkukwentuhan lang kami. Kasi baka nararamdaman ko kailangan lang nito ng kausap. Pero minsan nakukulitan ako sa paulit-ulit na tanong sa love life. Pero hindi ko maayawan, pero ethically, kumbaga, ini-insist ko na ito yung dapat mong gagawin. Pero minsan kailangan lang talaga nilang kausap. So, sabi ni Father Bulataw, ang mga psychic daw, parang easy to avail psychologists. Kanino ka lalapit? Kasi hindi naman lahat ng tao open din magpakonsulta kasi so habang mental advocate din po ako, kaya na-experience ko rin yung mental health kasi nasa lahi po namin yun. Kaya importante rin yung wag tayong maghusga ng kapwa kung may nararamdaman siya may nararamdaman siyang parang gumagambala sa kanya, respetuhin na natin. So, mas maganda yung integrate natin na pa-check up pa rin po natin o kaya ipa-counseling pa rin natin yung tao kasi nga baka meron na siyang pinagdadaanan pala. So, importante pa rin yung holistic yung approach natin in this reality. Sa dami niyong experience sa ganyan, ano po yung mga pinaka nakakatakot na nakita nyo o naranasan nyo? Yung sa St. Luke's, yung kaibigan ko na doktor, 2 beses na siya lumapit sa akin. Yung hindi ko makalimutan talaga yung dumalaw sa aking bata. So, yung time na yun, nagkaka-meds lang ng aso ko. So, parang double deck siya. Ganyan kakapal kasi yung kama ko. So, ganyan yung level niya. Imposible naman makakit yung golden retriever ko dun. So, while
parang ina-expect siguro ng bata na na-excite na siya na pupunta na ako, dadalaw na ako doon sa condo ni Doc. So, ang nangyari nga, 12 midnight yun. Tapos, naramdaman ko may umaapak sa kama ko. Tapos, tapak lang siya ng habang binibigatan niya yung tapak. Tapos sabi ko, parang half awake lang ako kasi nararamdaman ko yung apak eh. Parang nawi-weirdoan ako. Tapos, tumapak na naman siya sa kabila. Hindi ka na ng kontento. Sabi ko sa'yo, mamaya pupunta naman ako dyan sa bahay ni Doc eh. Tapos, ang pinakamalala, umano siya sa dibdib ko. So, tinawag ko na ngayon si Amitabha Buddha tsaka si lolo ko, si Escolastico, para tabuin yung bata kasi hindi na ako pinapatulog eh. So, meron din mga house cleansing na nadadala ko yung mga entity. So, yung isang sumasama. Tapos, ang nangyari kasi doon, mag-ina sila during Japanese occupation or so most likely parang Japanese occupation siya. So, ang weird lang doon, during the Estes method, ang naganap kasi doon, para umalis daw siya sa bahay nila nung may-ari, kailangan niyang manghingi muna ng alay na pansit. Tsaka nung umuwi na ako, kumapit siya dito sa kamay ko. Alam ko hindi talaga hindi talaga siya tao. Malamig eh. Ano po siya? Babae na nanay. Mm. So, parang sinasabi siguro mag-uusap pa tayo, hindi pa ako tapos. Yung sa yung sa golden retriever ko din. So, kakamatay lang niya, sadly. Pero sabi ko kasi sa kanya, inalala ko lang din yung mga moment na parehas kasi kami nagkaka-allergy. So sabay yun, na pag masakit yung tiyan niya, masakit din yung tiyan ko. Pag masakit din, nangangati siya, sabay kami maliligo nun, magsha-shower kami. Pero hindi ko naman siya talagang babasahin ng todo. So yung sabi ko sa kanya nga na magparamdam ka lang, alam mo naman na nakakausap ako ng ng mga kahit mga alaga natin o mga kapatid mong mga hayop. Sabi ko sa kanya na bantayan mo lang lagi yung nanay ko, tsaka si kuya, tsaka yung bahay. So, minsan yung paw print niya, parang kalesa kasi yung niyan eh. Parang ganun siya ng ganun eh. So, alam ko nandun lang siya. Tapos, naglalaro yung pusa ako na Persian. Tapos bigla siyang nawala sa tali. So, tapos pumunta siya sa direction na kung saan sila nakadapa. So, ginising ako ng nanay ko parang, bakit parang halimpungatan pa ako nun eh. Sabi nung nanay ko, nakawala si Lala. Bakit? Sino nagpakawala? Talagang nawala yung leash, yung niya kasi nakatali kasi yun. So, nawala siya dun sa pagkatali. Ang weird lang, bakit? Sino nagpakawala? Kasi nakatali yun eh. May tali pa siya na galing sa sintas ng sapatos para malikot kasi yun. Kasi usually, nakalak lang din yung kwarto namin para hindi makaano yung mga kumbaga para privately. So, nakita din ng kapatid ko, nag-smile sa kanya yung aso namin. At the same time, kwento ko lang din, yung mga pusa, while I'm on the moment of after my reading, so online man siya o nasa labas ako nagre-reading, pupunta yung pusa ako na Siamese sa ulo ko. At kunyari, galing ako sa jogging, pupunta naman siya sa paa ko. So, isa rin sa spirit guides ko po, yung pusa. So, may mga specific event ako na nakita ko yung naglalaro sa sa maliit naming, sa kwarto ko kasi para may bubong eh. So, tiningnan ko, parang naglalaro yung pusa. Tapos lumipat naman siya sa sa kabilang kwarto.
ganun pa rin yung ginagawa. Tapos bumaba dun sa bubong ng washing machine namin. Tiningnan kong ganun, shadow lang. So, parang siguro kalaki siguro ni Bastet yung isang spirit guides ko. Yung spirit guides ko, kaya attached din ako sa pusa at saka sa hayop. So, kumbaga, siguro may lineage din kami na yung mga bantay nila, yung mga alagang hayop. Sir, sa ability nyo po, madalas po ba kayo nakakakita ng mga bagay na o tao na hindi nakikita? Minsan kaya ko naman siyang ibabaan yung frequency. O minsan kasi pag mas lalong low vibrating ako sa experience ko kasi noon sa heart center, talagang nag-hunting ako dun. So, pumunta kami sa lugar na hindi ganong pinupuntahan ng tao. Kasi mas ma-tangible yung mga entity dun. So, may sumunod sa amin batang umiiyak. So, habang hindi pa rin nawawala yung tapos sabi ng kaibigan ko, balikan natin, gago. Natatakot na ako. Pero pa rin, Pinuntahan niyo po. pinuntahan namin. So, marami ako na-experience dun sa hospital na yun. Kasi, dun kami sa cafeteria, amoy bulaklak ng patay yung cafeteria. I find it weird. Tapos, habang pumipikit ako, kinakalabit ko yung magkakapatid. So, magkakapatid yun. Yung friend ko, tapos yung mga kapatid niya. Kasi nga, tumama din yung nireading ko. Pag hindi kayo nagkaayos magkakapatid, baka magkasakit yung nanay niyo. So, it so happen na naganap na yung sinabi ko. So, dun sila mas nagkaroon ng strong bonding na kinall out ko yung ganong eksena na minsan gusto ko rin yung makita ko yung nire-reading ko in a relationship na gusto ko rin ma-fix yung relationship nila. So, kaya ako napadpad dun sa heart center dahil binisita ko yung nanay ng friend ko. So, dun marami ako na nung huli kong punta dun, nag-donate akong dugo. Umalis ako kagad. Hindi mo kinaya. Hindi ko kinaya, natatakot ako kahit may nararamdaman ako. Hindi ko pa rin talaga kinakaya minsan. Ano po yung mga nararamdaman niya doon o nakikita? Madami siyang imprint eh. Usually nag-iiba yung amoy. Amoy patay. Pero syempre, iba-validate ko lagi. Gusto ko may kasama ako na makukwentuhan ko. Makwento ko lang din pala yung paano ko nakilala yung ninuno ko na gifted. So, si Scholastico, ewan ko kung okay naman siya. Sino po si Escolastico ulit? So, siya, manggagamot siya ang mother side ko kasi nasa Bohol eh. So, Rigao, ganyan yung mga province namin sa Bisaya. So, na-meet ko siya, sinabi nung mentor ko na may lalaki kang kamag-anak na manggagamot dati. So, hinahanap ko yun sa mga kamag-anak ko sa Davao kung anong pangalan niya. So, kumbaga, binibuild up ko rin yung rapport ko muna eh. Kasi siguro, hindi pa naman talaga kami magka-close eh. So, sinusubukan ko muna na pag pupunta ako sa temple, wala akong pera. 200 na lang yung pera ko. So, ang gagawin ng lolo ko, bibigyan niya ako ng kliyente. So, pati po yung personal computer ko, nahiling ko sa kanya. Ewan ko kung may synchronicity rin talaga dun eh. Kasi yung current of events talagang nangyari, natutupad eh. So, yung personal computer, yung nagkakaipon ako, na hindi ako parang nawi-weirdoan siguro yung kapamilya ko, bakit ako nagkakapera. Pero, ang sinabi ko naman kasi sa kanya, para mag-expand ako ng ginagawa ko, kailangan ko ng pera, So, very specific ako kung ano yung gusto kong gawin. Kung ano pa yung gusto kong mag-expand. Tapos yun nga, yung pag-aaral ko hanggang sa susunod na course, meron na ako. So, niready niya lahat yun. Yung personal computer, lahat ng investment na yun. Tapos yung iba kasi hindi pa na-unlock. Hindi pa rin siguro ako, parang siguro kontento pa rin ako naman ngayon.
kung ano yung mga, ang basta ang ginagawa ko lang mag-ipon ako para pa sa expansion ko. Kasi nga, pangarap ko rin yun na mag-aano ko ng research na parang i-debunk, hindi naman debunk pero parang bibigyan ko ng knowledge yung mga parang skeptic. Hindi ko naman sila kukontrahin kasi nga sanay naman ako sa rejection na ay, hindi totoo yan. Eh, syempre yung i-reach ko lang dun yung naniniwala lang. Kasi nirerespeto ko rin sila at hindi ko rin parang kinokontra yung mga beginner o yung mga ibang mga nasa practices na katulad ko na hindi ka magaling. Kasi depende lang siguro kung paano mo siya dinevelop talaga. Sir, kung mababalikan natin yung panahon na unang beses mo na nagkaroon ka nito o naranasan, ano yung epekto sa'yo nito? Nakakatulog ka ba sa gabi? Marami kang isipin? O naging masaya ka dahil nagkaroon ka nito? Ay, yung usually kasi yung pwesto nung kama ko, laging katapat ko sa left side ko, salamin. So yung kwarto ko yung mismong room ko, hindi ako natutulog dun. Kasi minsan may nagpaparamdam dun na dumadalaw sa akin. So minsan pumupunta yung dumadalaw yung lola ko na bakit may bulaklak na naman dito? Kasi nandun yung mga tito-tita ko sa bahay namin ngayon. So parang nagpaparamdam na siguro yung lola ko na, ay, nandito ako, Apollo, nandito ako. Parang hindi naman ako natatakot, minsan lang talaga. Yung mga spirits kasi walang boundaries yan. So, Kung gusto nila, anytime. So kahit hindi gabi, kahit umaga, kahit tanghali, pwede silang pumunta. Pwede, sir. So, yung nagpunta kami sa Intramuros, nag-ghost tour kami, iba yung moment na, iba pala yung implication ng war, no? Yung, during the Intramuros time kasi, yung Japanese occupation, tsaka yung mga Spanish. So, naramdaman ko yung parang nilalati ko sila, iba yung mga imprints na, Physical niyo po ba nararamdaman yun? Oo. Nung pumunta kami sa Bartolina, nasusuka ako. Ganun ako ng ganun. So, implication na yung nila. Parang siguro lumuluwa na rin sila ng dugo. Parang masakit yung tiyan nila. So, at the same time, yung yung dalawa yung Punta Baula, parang siya dun yung pinaka naalala ko yung sa malapit sa Mapua, yung Bartolina doon. Doon nga ako nagsuka yung parang naduduwal ako. So nakita ko din yung formation ng mga sundalo. At the same time, yung paano nila inaan yung gunlet nila, paano sila nagpo-formation. Kasi may idea rin naman ako sa mga formation ng mga military kasi alam ko sila paano sila maneuver. So na-witness ko rin yung paano sila natamaan ng kanyon, paano sila natamaan ng bala, na sa akin, nagparamdam sa akin yung ganong synchronicity ng events. Physical niyo po bang nakikita yun? Oo, usually pag hindi mo siya makikita sa physical, sa sa peripheral mo, or dito parang mabivisualize mo siya, nangyayari siya. Yung mga ibang taong nagkakaroon ng ganitong abilidad, nagagawa po ba nila na minsan ginagamit ito sa kasamaan? Minsan nag-crave din ako sa ganun. Dahil parang akala ko naglulungo ko sa love . So minsan nagawa ko siya ng konti. Pero kasi pwede naman siyang gawin dahil kasi sa monetary. So pati sa field namin, hindi naman maalis talaga yung kultura ng Pilipino, yung inggitan, pera. Pero pag babalik pa rin tayo dun kung ano talaga yung intention mo. Kasi kung klaro naman yung intention mo, at the same time, maganda naman yung Pero bakit, ito yung tanong. Bakit yung mayaman pa rin yung mga kurakot or something Siyempre dahil align lang sila sa frequency na yun. So, hindi naman dahil masama sila, pinagbibigyan pa rin sila dun sa pagkakataon nun. Pero darating pa rin yung judgment na hahatulan sila or magkakaroon sila ng rebirth sa Buddhist perspective, na magkakaroon sila ng rebirth, ganun pa rin yung pagkakamali So pa rin. parang it's about
frequency. Yeah, it's really the frequency. May balik po ba yung mga ginagawa nyo? Physical, sa katawan nyo o sa buhay nyo? Oo, yung tawag kasi niyan prana. Prana. Dun yun sa sa Hindu perspective yung prana. Sa Katoliko naman mana. So, yung poder na naririnig nyo sa manggagamot, kailangan din namin ng poder para ma-move namin yung frequency na yun. So, may balik siya, lalo na pag mali yung ginagawa mo, yung tinatawag na threefold law. Ano po ito? Yung threefold law, kung isang ginawa mo pagkakamali, 3 beses yung babalik sa'yo. So, yun yung natutunan ko sa mentor ko. Pag gumawa ka ng masama, laging may kapalit. Neither mamamatay yung mahal mo sa aso. Pag pinakamalala, pwede ng sarili mong buhay o sarili yung kamag-anak mo na yung mamamatay. Depende kasi yun sa intention, pero lately, siguro dumadami na rin yung kliyente ko. Ang dami kong kati-kati ngayon. Bakit po ganun ang logic, sir? Hindi kasi na parang alam mo yun, nahuhulas. Oo. Yung kumbaga, nahuhulas din kami kasi energy nga yung gagamitin mo eh. So, kung gagawin mo siya, dapat marireplenish mo yung yung... See. Kaya minsan, nag-grounding ako, na naglalakad-lakad ako. After kasi nung mabigat na reading, hindi ako kagad makakatulog nun. So, paano po nare-replenish yung energy? Depending kung mag-meditate ka, mag-energy clearing ka. Kasi right before and after the reading, kailangan mo siyang mag-cord cutting ka ng parang mo siya, i-shrug off mo yung Parang nagdi-debrief ka rin sa sarili mo na kailangan mo siyang pagpagin ng konti. So, totoo po yung pagpab. Sa basis ng mga iba-ibang cultures, may mga totoong basis na yun. Sa mga experience nyo po, minsan ba nadadala nyo yung bad energy? Nakukuha nyo yung bad energy na sa mga nakakausap nyo? Like, tinatamaan kayo, iniisip nyo pa siya buong araw, naapektuhan kayo, nalungkot kayo, na-depress kayo. May mga ganun din bang pangyayari? Oo, yeah, meron. Meron akong naging kliyente kasi dati na parang related siya sa escort service. Meron din ako naging kliyente na dominatrix na kung ano yung mga parusa na sexual monetary, nandun ako sa lugar na yun. Kumbaga naramdaman nyo yung... Nandun ako na habang nagsisex sila, nandun ako sa moment na yun. So parang, ang nangyari kasi sa akin, hindi ko naman sinasadya na na ikwento sa mga kaibigan ko. Parang inalog ako ng spirit guides niya na muna pumintig yung tenga ko, parang pinompyang niya ako. Ting! Tapos, parang nag-reset yung soul ko ng 5 seconds. Parang ginanon niya ako. So parang, yan na. Mali ang ginawa mo. Kaya kung sa mga negative entity, minsan pag sobrang powerful, lalo na yung mga lower vibrating na entities, nakakita na rin ako nun mga low vibrating. Pero pinaka natutuwa ako sa itsura yung mga fairies eh. Para siyang kung nanonood kayo ng Encantadia, parang ganun din yung itsura nila. So, pati rin yung mga San Telmo, nakakita na rin po ako ng San Telmo. Ano po ba yung San Telmo? Yung kabilang kasi namin, parang factory kasi yun. So, hindi ko alam kung intendedly na sinunog yung So, 3 days before, nakita ko yung lumalapit na kabayo na apoy. So, hala, ano yun? So, parang magtataka ako. Pero yun nga, yung gumapang na yung araw, na masusunog pala yung lugar. So, ako pa tumawag ng bombero para apulayin yung So, kind of weird yung San Telmo kasi nakita ko rin siya sa pumunta kami ng Samar Leyte. How about, sir, yung mga iba't ibang entity? Nakakaranas po ba kayo nakakausap kayo ng ganito like aswang, encanto, kapre, duwende? May experience po ba kayo sa ganyan? Sa duwende, wala gaano kasi pero dun sa UP kasi habang trip ko rin maglakad sa UP, yung kumbaga meron ako nakitang mga labubo na parang kasing laki ng speaker ng
So, nasa puno sila, gumaganon-ganon lang sila. Pero yun nga, meron din mga elemento na nag-iiba yung amoy. Kumbaga merong specific sila, amoy bulaklak. So, hindi ko lang masyadong particular pero may mga ganong mga artist na ngayon na pinoportray nila yung mga dinodrawing nila, yung... So, isa rin na, ano rin ako, affiliated din ako dun sa tarot cards na mga mythical creatures. So, hindi ko lang siya dala para mapakita ako sana sa inyo. Pero, iba-iba din kasi yung specification niya kung nag-iiba yung amoy. Basta yung pagka-pre yun, sorry kung nabanggit ko. Mabantot siya. At saka may sigarilyo. Talaga. So, yun yung... Maano rin yung senses ko kasi sa pangamoy. Kumbaga kasama rin din sa clairvoyance yan na may mga specification siya. Actually, 39 specification siya ng clairvoyance eh. So, medyo madami kaya hindi ko mabanggit. Pero, depende kung ano yung extra sensory na... Ang sa akin naman kasi, depende kung ano yung magmamanifest na sensation. So, minsan, pwedeng sa Estes method lang na nakikita ako siya, nakapikit ako. Pwede rin maamoy ko. Pwede rin maramdaman ko. So, yung actual na mediumship session ko rin, nung parang hindi rin din sila naka-closure, nung nanay nila, kumapit siya dito, bumigat yung pakiramdam ko. Pabigat ng pabigat. So, parang siguro, na-internalize ko, at sinasabi din ng kapamilya, biglang umiitim daw yung background ko. So, nire-record po kasi yun lagi. At the same time, bumibigat yung pakiramdam ko dito. Tapos parang sinasabi niya na ligpitin yung mga gamit dyan kasi makalat na kayo. Parang alam mo yun, yung nanay na naninermon. Ganun yung Pero ang gusto ko lang din kahit pa paano magka-closure yung pamilya. Gusto ko silang matulungan pero kailangan healthy din ako. Kailangan din. Kumbaga, inaalagaan ko rin yung sarili ko. How about sir dun sa tinatawag nilang astral projection? Anong masasabi niyo po dito? So, during the initiation rites nga dati sa akin sa fraternity, hindi siya astral projection pero siya, subdomain ng astral projection yung near-death experience. So, during na parang hindi nila ako ma-revive, naramdaman ko kasi na umiwalay 5 feet away yung katawan ko. So, Ano pong nakikita niyo? wala, nakita ko lang yung katawan ko nakaiwalay sa sa soul ko. So parang iniisip ko lang na si mama, mag-aalala yun kasi very close kami ng mama ko eh. So, How about yung katawan niyo physical? Ano pong nararamdaman niyo ng time na yun? wala ako nararamdaman, numb lang talaga. Parang the basis of this, yung kung nyari, pagod na yung katawan mo, at the same time, pagod din yung kakaisip, pwede ka rin neurologically maghiwalay talaga yung katawan mo. Kaya minsan dinidebunk ng mga nag-aaral ng parapsychology, na baka hindi astral projection yun. Pero minsan may mga panaginip kasi ako na 40-29. Nandun ako sa isang ospital na parang nagulat ako may date na nakalagay. 4-0-29 na yun. Parang yun yung naalala ko na panaginip ko dati, yung napunta ako sa ibang dimension. Ano po nakikita niyo ng 40-29? Hindi na parang civilized na siyang moment eh. Tapos minsan yung mga kaibigan ko, nandito ko ba ngayon? Parang hindi ko wala ako dyan. Baka mukha ko lang yun. So sinasabi nila na ano bang ginagawa mo? Baka nire-remote, sinisilipan mo na naman ako bala. So, minsan may ganung mga yung kaibigan ko na nagugulat sila. Pero minsan, hindi na lang ako nagiging madaldal kasi baka hindi naman gusto ng kaibigan ko yun na sabihin ko sa kanya. So, may mga kaibigan talaga ako na, may problema sa love life. May ganun ako suki na nagpapano sa akin. Siguro mga 20 naging boylet niya, sa akin pinareading lahat yun. Meron po bang tao na may ganitong kaparehas ng ability na may isang beses bigla na lang nawala? Minsan, yan. Meron ako na pakinggan yan sa podcast na military soldier siya.
So pumunta siya sa dimension ng mga nung panahon ng Kastila. So tiningnan nila, parang panahon siguro ng ano yun eh, Kastila. Hindi pa. Way back pa ng before Kastila era. Tapos anong year ka na ano dito? Anong year ka na pumunta dito? Parang ang ginawa ng soldier, nagpakilala siya, di naniniwala yung mga tao. So, they find out nung mga ilang taon na, parang totoo na enlisted personnel siya sa ganung panahon. So, yun yung pinaka naalala ko sa stories na ganun. At the same time, yung spirit din naman kasi, minsan talaga, mas maganda na yung mamatay ka na natutulog ka lang eh. Parang okay lang sa akin yung kaysa na maaksidente yung mangyari sa akin, di ba? Okay lang din naman, pero parang based dun sa observation ko. Kagaya nung kasama nga namin sa Paranormal Philippines, nagpunta kasi sila sa yung Star Mall, ano ba yun? Sa Star Mall sa South yun eh. Sa South, yung sa Skyway. Oo. Ayun. So, merong event sila Sir Tio doon, yung mga kagrupo ko. Nagulat si Sir Tio, yung kasama kong estudyante din, pumunta doon bigla. Hindi niya, parang siguro nag-remote viewing yung bata na yun. At the same time, yung ghost tour namin sa Intramuros, bigla na naman siya sumulpot. So, on the basis of those matters kasi, depende kasi kung ano yung na-develop sa yung gift. So, iba-iba tayo ng capabilities. Parang sila Stranger Things. So, recent movies ko siya na kasi na-amaze ako sa pelikula na yun dahil nagagawa ko pala nung bata ako nun. Kumbaga dapat matagal ko na siya napanood. You mean the underworld po? Oo. Sa reverse dimension. So, naniniwala rin naman ako doon sa purgatorio at the same time. Naniniwala din ako sa alternate world. Kasi minsan nga nakakausap ko sila eh. With those permission doon sa servitor or yung mga yung keeper of the key. Keeper of the book pala, sorry. So, importante yun kasi humingi ka ng patnubay at the same time, manghingi ka ng permission sa kanila kung pwede mo ma-access yung information na yun. Kasi minsan hindi ka papayagan na i-access silang basta-basta kasi. Sir, kanina nabanggit nyo yung word na remote viewing. Pwede nyo pong paliwanag sa amin kung ano yun? So, pwede kasing natutulog ka lang, makikita mo yung katulad na minsan pag nagkakaroon ako ng kliyente na kahit labas lang ng picture ng bahay, alam ko yung mabigat na energy, makalat ba siya or kailangan yun kasi pinapamahayan ng mga entity. So, pwede rin kasi silang ma-attract o pwede nilang tambayan yun o pwede rin sabihin natin matagal hindi natiran yung bahay na yun. Kaya iba yung nanirahan dun sa area na yun. So, pwede ko kasing kind of may gift din ako dun sa remote viewing na yun. Pero hindi ko siya ganong ginagamit kasi yung ethical So, may kumbaga sa practice din namin at the same time sa psychology, lahat yan may ethics. Sir, may mga tao na gustong magkaroon ng ganitong abilidad. May nagkakaroon po ba ng chance na pwede silang magkaroon ng ganitong abilidad o talagang pinamamana ito from your lineage lang talaga? Usually kasi pwede naman siyang aralin ngayon. Open naman yung Pilipinas kasi may mga school, Mysterium o kaya ESP, SEPTA, maraming school na Paranormal Philippines. So ngayon nag-open na ngayon na pwede na maturo yung tarot tsaka yung intuitive awakening. Unlike kasi nung panahon ko, talaga eh. Wala lang. Kasi siguro 2000 era, yung dial-up pa yung internet eh. So ngayon, natutuwa ako lahat ng information nandito na. So pag nagbabasa ako, paano ba siya gagawin? So parang may mga instructional guide din. Pero mas gusto ko kasi yung ako yung nakaka-discover. Kaya parang na-adjust ko din kung ano yung effective way sa akin. So maraming school ngayon kung may encourage natin yung iba, pero syempre, dapat
i-resonate mo lang kung ano yung effective sa'yo. Huwag mo nang pilitin kung gusto mo kung desperate ka ba sa love life. Darating din yan, magkaka-love life ka eventually. Hindi mo dapat hayaan mo yung universe yung mag-ano sa'yo. Huwag mo siyang madaliin. So, yung iba kasi nagmamadali, minsan nantitrip din yung mga bagong natututo. Minsan, nagpapalipad hangin na biglang sasakit yung tiyan mo. So, totoo rin po yung mga usog-usog kasi minsan nararamdaman ko rin yun. Yung mga tao na marunong nito, total na banggit niyo po yung usog-usog. Ito po ba witchcrafting na ito or same lang na parang nagkakaroon ng ganyang ability? Minsan kasi dala-dala niya na yun. Kumbaga, meron din siyang negative frequency na ganun. Yung witchcraft naman kasi definition lang siya. So, yung practices ng mga orasyon, so equivalent yun ng sa Catholic yung mga Latin words. So, yung mga Kastila kasi ginagamit nila Latin. So, may mga kabala, depende kasi kung anong parang cross-culture din yung influence. So, yung witchcraft parang definition lang siya. At sinasabi din ni Carl Jung, parang archetypal lang lahat yun. So, there's always a duality, evil or dark. There's always a divine intervention about it kasi. Sa mga taong hindi naniniwala sa panahon ngayon, ano pong masasabi niya sa kanila? I would like to respect them kasi minsan may mga point of view din ako na kailangan shot ko yung bibig ko. Kasi minsan hindi ko napapansin siguro, umaano rin sa limitation ko. Sa mga hindi naniniwala, I respect them na lang kasi minsan hindi naman talaga natin sila mapiplease. Maganda rin naman kasi yung check and balance yun na magkakaiba tayo ng perspective. Yun doon naman sa naniniwala. Importante kasi, ang pinakaunang practice nyo po ay yung mag-ground kayo at saka yung prayer for protection. After and before, dapat merong ganong maging, kung gusto nyong gawin siya, practice what you risk. Practice nyo lang kung ano yung alaman nyo tsaka mangingi kayo ng guidance. Kasi kung magbubukas na lang kayo ng Ouija board, baka iba yung makausap nyo. So, meron naman ngayon na ginagamit din siya ng divination tool. So, yung mga divination tool, yung mga singing rod, mga Estes method, lahat po yung divination tool. Card, palmistry, astrology, forms of divination tool yun. Kasi, during nung French time, parang sinusunog nga nila yun yung mga information na yun. During the Jesus Christ era din, inaano rin yung na yun, parang witchcraft nga daw yun, kabilang yun sa sa dark world. So, ko lang din po si Father Bulataw kasi po siya, priest po siya, Jesuita. Kung hindi niyo po nalalaman, siya po nag-mentor ng mga sikat na mga psychic medium. So parang dinideclare niya lang sa office niya, parang special session lang. Pero yun naman pala, na pala yun, para sa pagde-develop na dun yung parang nagme-mentor din siya. So sikat din po si Father Bulataw sa pag-aano ng information about Carl Jung kasi siya po yung founder ng psychology sa counseling sa Pilipinas. So may opisina po siya sa Ateneo na Father Bulataw Center. So dapat hindi na lang natin siguro i-judge out o kaya kanya-kanya naman tayong perspective eh. Kumbaga minsan kung hindi sa akma dun sa panlasa ng ibang tao, siguro hayaan na lang natin sila mag-comment. Pero marami kasi talagang basher dyan. So, na-experience ko rin yun. So, wala naman akong pakialam dun or something. Hindi naman parang, nagkakaroon ako ng promiscuous dun. Pero naisip ko na lang siguro na, magkaiba lang tayo ng panlasa. Kasi nga, ang dami ko rin naman na religious leader din naman po ako. Naging youth for Christ rin ako. For so many years, simula high school hanggang college, hanggang masters. So, nag-a-attend pa rin ako ng mga pang Catholic Charismatic Renewal.
Nagpupunta rin naman ako ng El Shaddai, kaya parang inaano ko lang din na binabalance ko lang yung notion ng pagiging spiritual ko. Sir, last question na po. Sa tingin niyo ba sa susunod na mga panahon, mawawala yung ganito na mga ganitong tao na may abilidad? Kasi di ba noon napakarami na itong naniniwala sa ganito. Tapos patagal na patagal kumukonti. Sa tingin niyo po ba next 20, 30 years, mas lalong mawawala o mas dadami pa po? Hindi, kasi kung ano yung pinoportray sa pelikula, parang ma-open tayo lalo sa spirituality niyan. Kumbaga, minsan dadami lalo yung mga readers at babalik din yung parang mga Sodom and Gomorrah. So darating din yung panahon na mas magiging makasalanan yung tao. So lahat ng mga cycle ng events, bumabalik lang yan hanggang hindi matatauhan, hindi magbabago yung mga tao. So nakikita ko kasi on the basis of this matter, mas dadami pa siya kasi na-open talaga siya nung pandemic. So dun ka naman talaga na-tsempuhan yung mga events na yan. Usually nasa Mistibal din po ako, reader din po ako doon. Minsan nasa Tarot conference din ako. Kasama ko yung Sinagtaladex. So nandun din ako, ini-invite ako in the various events, and minsan pwede rin yung po akong para sa entertainment showcase nyo po sa sa tarot reader. Ang mensahe ko lang sa inyong lahat po, respetuhin natin yung kung ano yung point of view ng nakakaramdam nitong influence. Huwag natin kaagad silang i-judge. At doon naman sa perspective ng tao na yun, piliin mo lang yung kung ano yung magre-resonate sa'yo. Kasi minsan, ngayon sa panahon namin, at yun din sa mga kasama ko, minsan namimera yun. Kaya wag natin i-encourage. Dapat dun pa lang parang feel mo na pineperahan ka lang or something, hindi siya akma dun sa notion na yun. Nandun lang, konting ingat lang din. At the same time, tanungin nyo rin yung sarili nyo kung saan ba talaga to patungo. Importante kasi yung di naman kasi lahat binibiyayaan ng ganitong capabilities. At nandun din yung moment na tinadhana ka talaga dun sa ganong larangan. Sige po, promotion nyo na lang po, yung mga promote nyo na yung page nyo, yung kung ano pong services nyo. So, pwede nyo po kayo follow sa Instagram, sa Inchus Pinea sa Instagram. And I would like to promote the Coffee Spot, Erming Garcia, Paranormal Philippines, Paranormal Podcast, Campfire Stories, Gabi ng Misteryo, kasi kung wala naman sila dito na binigyan na nila ako ng opportunity, at dito rin po sa podcast na to, biglaan lang to, masyadong impromptu to, kaya I would like to have a blessing and this establishment that magkaroon pa siya ng blessing kasi naging avenue na makadaupang palad ko po kayo lahat. Yun lang po. Thank you po. Thank you.